Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, nag-resign si ICI Commissioner Rosana Fajardo. Epektibo sa December 31 ang kanyang resignation. Paliwanag ni Fajardo na kumpleto na niya ang mga itinakda niyang gawin sa komisyon. Naniniwala raw siyang ang responsibilidad sa pag-imbestiga at pag-usig ay malilipat na sa ibang ahensya, tulad ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Dagdag pa raw dyan ang pagsusulong ng mga mambabatas na magtatag ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption at Independent People's Commission na mas magiging epektibo sa pagtulong sa investigasyon ng Ombudsman. Sinisika pa naming makuna ng pahayag ang Malacanang na bumuo sa ICI sa resignation ni Fajardo. Isa pang mainit na balita, 4 ang patay matapos mahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus sa Del Gallego, Camarines Sur. 23 naman ang sugatan kasama ang 2 driver. Ang ilan sa kanila ay dinala sa Tagkawayan General Hospital sa Quezon City o sa Quezon. Ayon sa pulisya, galing Quezon City ang bus at patungong Sorsogon nang maaksidente kaninang madaling araw. Sabi ng hepe ng Del Gallego Police, posibleng nakatulog ang driver ng bus kaya nawala ng kontrol hanggang malaglag sa bangin. Inimbestigahan din kung may problema ba ang makina ng bus bago ibinyahe. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang bus company habang gumugulong pa ang investigasyon. Mga kapuso, makararanas pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa sa huling weekend ng taon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa mga susunod na oras sa northern at southern Luzon, Visayas at Mindanao. Umaga bukas, posible ang ulan sa ilang panig ng extreme northern Luzon, Palawan, Davao Region at Soc-Sargen. Uulanin din ang ilang pang bahagi ng southern Luzon at eastern Visayas pagdating ng umaga ng linggo. Marami pang lugar ang makararanas ng ulan sa bandang hapon at gabi ngayong weekend. Posible ang malalakas na ulan na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito po sa Metro Manila ngayong weekend. Walang bagyo o low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, hanging amihan ang nakaapekto ngayon sa Luzon habang easterlies sa iba pang bahagi ng bansa. Ngayong Biyernes, nakapagtala ng 16 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, habang 22.6 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Matapos ipagdiwang ang Pasko kahapon, sunog ang gumising sa isang residential area sa Sampaloc, Maynila kaninang madaling araw. 5 bahay ang nasunog dahil umano sa napabayaang katol. Balitang hatid ni James Agustin. Ganito kalaking apoy ang gumising sa mga residente ng Mindanao Avenue sa Barangay 582 Sampaloc, Maynila. Pasado alas 3 sa madaling araw kanina. Sinubukan pa itong apulahin ng mga residente gamit ang ilang fire extinguisher at balde ng tubig pero hindi kinaya. Itinasa Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Mahigit sa 20 fire truck ang rumisponde sa lugar. Kwento ng residente si Bernardo na tutulog silang mag-anak na mangyari ang sunog. Laking pasasalamat niyang ligtas niyang nailabas ang asawa at 2 anak na babae. May sumisigaw na lang po na tinatawag yung pangalan ko, tapos yung may sunog daw po, may sunog. Yung pagbabaho namin, hindi na kami makalabas kasi po inaharang na kami ng apoy. Kaya ang ginawa namin, yung planggana tinakbok sa ulo ng mga bata para nilabas. Tinulak ko na lang kahit sububsub sila, bahala na kahit kung anong mangyari. Walang naisalba ang kanilang pamilya ni isang damit o gamit. Ang kailangan lang ho namin yung kahit konting tulong lang ho sa bukal na puso, yun na po. Kasi lahat naman tayo nangangailangan eh. Napula ang sunog matapos ang halos 1 oras. Ayon sa BFP, umabot sa 5 bahay ang nasunog. Apektado ang 10 pamilya. Sa labas po makikita natin na more on concrete siya. Pero pagpasok mo po sa loob ay light materials yung gitna. Tapos titingnan po natin yung daanan, 1 tao lang po ang kasama sa loob. Kaya yung mga kasama po natin mga fireman ay doon sa bubong dumadaan. Napabaya ang katol ang tinitingnan ng BFP na mitya ng apoy. Nakausap po namin yung isa doon sa mga nakatira sa loob. Kasi may kuryente naman sila. Ngayon, according sa kanya, na may sinisindan silang katol. Pero i-investigate pa natin yan on further.
Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Bangkay na nang matagpuan sa Siniloan, Laguna ang isang babae na napaulat na nawawala. Chris, ano nangyari sa biktima? Rafi, 8 ang sinasangkot sa pagpatay umano sa 30 anyos na biktima. Kabilang ang prime suspect na si alias Popoy na itinuro kung saan itinapon ang bangkay ng biktima. Nakabalot ito sa plastic bag ng matagpuan ng mga otoridad sa balon malapit sa isang lumang minahan sa bundok. Ayon sa pulisya, December 8, umalis ang biktima sa kanilang bahay sa Hala-Hala, Rizal. December 14, nang iulat ng pamilya na nawawala siya. Batay sa investigasyon, sangkot sa iligal na droga ang biktima at kasintahan niya ang suspect na si alias Popoy na leader umano ng isang drug syndicate. Itinanggi ni alias Popoy na siya ang pumatay at sa halip, itinuro ang 7 iba pang suspect na tinutugis pa. Sasampa ng reklamong murder ang 8 suspect. Arestado naman sa Bacoor, Cavite ang 3 lalaking nagbebenta umano ng iligal na sigarilyong tuklaw. Edad 19, 23 at 27 ang mga naaresto sa buy-bust operation sa Barangay Poblacion. Nasabat sa kanila ang 14 na rolyo ng ipinagbabawal na sigarilyo na nagkakahalaga ng 7,000 piso. Bukod dyan, nasamsam din sa kanila ang isang sachet na hinihinalang dried marijuana leaves na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga sospek na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Matumal pa ang bentahan pero nagsisimula ng dumating ang mga customers sa bilihan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa mga nagtitinda, hindi na raw tataas ang presyo ng mga paputok hanggang bago magbagong taon. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Mula San Mateo, Rizal, dumayo pa sa Bukawi, Bulacan na magkakaibigan na yan para mamili ng paputok at pailaw para sa salubong sa bagong taon. Sinadya raw talaga nilang dito mamili kahit pa marami nang nagbebenta nito online. Gusto raw kasi nilang masigurong legit at hindi peke ang mabibili nila para iwas disgrasya. Iba po kasi yung legitimacy po ng gawa talaga ng Bukawi. Talaga dito mo lang mabibili yung mga original na mga paputok eh. Ayon pa kay Jade, 5 taon na siyang namimili rito ng paputok. Marami na raw nagbago sa regulasyon at presyo ng mga ito kumpara noong mga nakalipas na taon. Ayon naman sa tinderang si alias Erica, matumal pa sa ngayon ang bentahan ng mga paputok. Hindi ko din po alam eh. Baka po sa financial din po sa mga... Nag-i-start po siguro yan, 27 po hanggang 31 yan. Dito sa Bukawi, nasa 150 pesos hanggang 7,000 pesos depende sa klase. Bawal ang testing dito kaya maiging panoorin na lang online ang mga pailaw at paputok na bibilhin. Ayon sa mga nagtitinda, hindi natataas pa ang presyo ng kanilang mga paninda hanggang bago magbagong taon. Nitong nakaraang araw, nag-inspeksyon na ang PNP at provincial government sa bentahan ng paputok sa Bukawi para matiyak na walang iligal na ibinebenta rito. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, 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 may posibleng paggalaw sa presyo ng gasolina at kerosene sa huling linggo ng taon. Batay sa 3-day monitoring ng Department of Energy, may posibleng bawas presyo sa gasolina na humigit kumulang 50 centavos kada litro. Habang 10 centavos naman kada litro ang nakikitang pagtaas sa presyo ng kerosene. Wala namang nakikitang paggalaw sa presyo ng diesel. Posible pa magbago yan depende sa kalakalan ngayong Biyernes. Ayon sa Department of Energy, kabilang sa mga dahilan ng paggalaw ng presyo ang global oversupply sa mga non-OPEC country at sa mababang demand. Kuha yan sa isang perya sa San Jacinto, Pangasinan ilang sandali bago magkaberya ang isang ride. Ang susunod na nangyari, nasira at bumigay ang ride. Nahulog ang ilang sakay nito. Hindi bababa sa 12 ang dinala sa ospital sa 30 sakay ng ride. Batay sa inisyal na pagsasiyasat ng San Jacinto Police, bumigay ang welding sa gitna ng ride at nabali. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang operator ng ride. Ayon sa pulisya, nangako ang operator ng tulong pinansyal. Sa ngayon, suspendido ang operasyon ng perya habang nagpapatuloy ang investigasyon.
Huli sa Antipolo Rizal, isang lalaki ang nagnakaw ng kahakahang sigarilyo at pera sa isang sari-sari store. Sa kulungan nagpasko ang suspect na itinangging may nakuha siyang pera. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tila bibili lang ang lalaking yan sa sari-sari store sa Barangay San Isidro, Antipolo Rizal nitong Miyerkules ng umaga, bisperas ng Pasko. Maya-maya, may kinakalikot na siya sa bandang harapan. Sunod na siyang nakitang may bitbit na lalagyan habang paalis ng tindahan. Ang bitbit umano ng lalaki, 15 kaha ng sigarilyo at 6,000 pisong cash. Dito niya po dinukot yung lagayan po ng sigarilyo. Tapos pagdukot po, labas po siya doon. Basta po yung pera? Andito po, sa lagayan po ng sigarilyo, wala na pong laman. Wala na po. Yung mga resibo po, hindi na po nasa ole. Humingi siya ng tulong sa barangay para i-review ang CCTV at mahuli ang magnanakaw. Napag-alamang ang suspect na si alias MM, ang 24 anyos pala niyang kapitbahay. Ito si MMA talagang matasabi na natin notorious na magnanakaw. Kalalaya, wala pa akong 1 linggo ito nakakalaya. Ano siya, salis eh. Magkakaroon siya ng pagkakataong magnakaw, wag nanakaw siya. Kahit tindahan, bahay, kung ano yung pwede niyang matsyempohan na nanakawan. Naaresto kalaunan ng suspect na aminadong nagnakaw siya ng sigarilyo. Pero wala raw siyang kinuhang pera. Inabot na siya ng Pasko sa kulungan. Nag-trip lang po kami ng mga kaibigan ko para mapagsigarilyo. Wala pong pera, sir. 6 na stick na lang yun. Ma'am, nagmamakaawa nga ako. Paskong-Pasko, ma'am, nagmamakaawa ako, ma'am. Kahit 10 times kong bayaran yung 6 na stick na yun, ma'am, magpagpasko lang ako sa laya. Dati na raw nakulong ang suspect dahil sa illegal na droga at alarms and scandals. Reklamong theft ang isasampa ngayon laban sa suspect na nakapiit sa custodial facility ng Antipolo Police. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Friday mga mare at pare! Last Friday na for this year. Merry ang Christmas ng ilang Kapuso stars na nagdiwang kasama ang kani-kanilang pamilya. Si Asia's Limitless star Julian San Jose nakasama ang kanyang pamilya. Kasama niya rin sa salo-salo ang pamilya ng boyfriend niyang si Raver Cruz. Naka-all blue naman ang family ni Sparkle star Allen Ansay na sama-sama rin nag-celebrate ng Christmas at home. Si Michael Sager may photo under the Christmas tree kasama ang kanyang fur baby na si Crypto. Shineri ni Rian Ramos ang kanilang Christmas bonding with bestie Michelle Marquez D. Merry rin ang Christmas ni Shuve Etrata together with her family. Hearsay o chismis ang turing ng Malacanang sa mga inilabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste na mga dokumentong galing anya sa pumanaw na si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Inilabas na ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste ang mga file na ibinigay raw sa kanya ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang Facebook post, sinabi ni Liviste na nakuha raw niya ang files matapos makipagpulong kay Cabral noong June 11, ilang araw bago siya formal na manungkulan bilang kongresista noong June 30. At noong August 11, matapos sumulat kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kasama sa files na in-upload ni Liviste ang mga binigay raw sa kanya ni Cabral para ipaliwanag ang high-level budget allocation formula ni Cabral. Nakasaad niya rito ang formula na susundin para sa alokasyon sa bawat rehiyon at bawat distrito para masigurong mailalaan ang pera sa mga proyektong makakapag-ambag ng malaki sa kaunlaran at mapapakinabangan ng marami. Pero sabi ni Liviste, hindi ito nasusunod. Ang lumalabas po, wala talagang formula. Dahil tingnan natin, may mga malalaking distrito na malaking land area, malaking population, pero mas maliit ang budget kaysa sa ibang mga maliliit na distrito na mas maliit ang population at land area. May mga distrito na mahirap na kailangan ng pondo, pero maliit ang budget. Pero ang isang napansin ko at paumanhin po na medyo direct ang sasabihin ko, yung mga distrito na may maraming kontraktor, yun po ay mas mataas ang kanilang mga allocable budgets.
Sa isang kasunod na post, inilabas naman ni Leviste ang binigay raw sa kanya ni Cabral ng 2025 DPWH budget per district summary. May nakalagay ritong NEP restored na mahigit 401 billion pesos. Ang NEP restored po ang taon-taong alokasyon. Kaya po, narinig ko nga din mula sa DPWH mismo ang terminology NEP restored sa aming mga meetings kasi yun yung restored budget taon-taon. At dinagdagan po ng 30M kada distrito sa 2025. Ito, para sa allocable na yun, ang district congressman ang pwedeng mag-allocate ng budget. At yan po ay nasa halaga ng 401 billion pesos sa 2025. Sa dalawang listahan, magkakapareho ang lumabas na top 5 legislative districts pagdating sa allocables para sa 2025. Pero idiniin din ni Leviste na posibleng hindi ang mga kongresista ang proponent para sa buong halaga para sa kanilang distrito. Meron din anya kasing outside allocable na alokasyon daw ng iba't ibang proponents. Kaya anya umabot sa mahigit 1 trillion pesos ang kabuuang pondo ng DPWH sa 2025 budget. Ang outside allocable na ang pinalalabas ay ang DPWH ang nagde-decide ng alokasyon ay actually binubuo ng mga proyekto na ang proponent ay mga tao sa labas ng DPWH. Kabilang po doon mga cabinet secretary, undersecretary, at mga pribadong individual. Nang hinga ng reaksyon ng Malacanang, sinabi ni Palace Officer Undersecretary Claire Castro na magre-react lang ang palasyo sa mga dokumentong na-authenticate o napatunayan ng totoo ng DPWH. Sa isa pang hiwalay na post, inilabas naman ni Leviste ang listahan ng 2025 DPWH budget kung saan nakalista ang mga allocable, outside allocable, DPWH initiated at Congress initiated. Nilinaw ni Leviste na ito ay galing sa ibang source mula sa DPWH. Makikitaan niyang tumutugma ang impormasyon sa ibinigay umano sa kanya ni Cabral. Pero hindi raw lahat ng nakalista ay pangalan ng tao. Mga codes o mga terms like leadership. Kaya yung binanggit na din ni dating Secretary Manny Bonoan sa isang Senate hearing na leadership fund ay tila nandoon po sa outside allocable. Naibigay na raw ni Leviste sa ICI at Ombudsman ang files. Humingi siya ng paumanhin sa mga nasa mga listahan, pero pinatotohanan niya ang mga ito. Tinataya ko ang buhay ko na iko-compare na authentic ang mga files na ito. Dahil hindi naman po lang ako ang may kopya ng mga files na ito. Marami pong iba ang mga nakakuha ng mga files na ito sa DPWH. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng DPWH. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bantay budget tayo. Pinuna ng Makabayan Black ang paglobo ng confidential at intelligence funds sa bersyon ng Senado sa 2026 General Appropriations Bill. Sa pagsusuri ng Makabayan Black, mahigit 1 bilyong piso raw ang nadagdag sa CIF kumpara sa budget nito sa National Expenditure Program. 5.25 billion pesos ang inilaan sa confidential funds mula sa 4.37 billion pesos na nakasaad sa NEP. 6.63 billion pesos naman ang intelligence funds sa Senate version mula sa 6.4 billion pesos sa NEP. Kung sakali, Office of the President daw ang makatatanggap ng pinakamalaking bahagi ng pinagsamang CONFI at Intel funds na aabot sa 4.56 billion pesos. Hinihingan pa ng pahayag ang malaki kung paanong yung confidential and intelligence funds ay napakadaling abusuhin. Hindi dapat pinalaki, sa halip ay dapat tinanggal na ang confidential and intelligence funds. Dapat lahat ng pondo ng gobyerno dumadaan sa transparent audit process. Hinihingan pa ng pahayag ang Malacanang at ilang ahensya na napansin din ng Makabayan ang paglaki ng CONFI at Intel funds. Sinisikat din kunan ng pahayag sa Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Mga
mare at pare, mamimili na ba kayo ng 12 bilog na prutas para sa New Year? Bahagyang tumaas po ang presyo nito sa mga tindahan sa Divisoria sa Maynila. Magkano na ba? 3 for 100 pesos ang Fuji Apple, Sagada Seedless Orange, Persimmon at Peras. 4 for 100 naman ang Pongkan at Lemon. Mabibili naman sa 250 pesos per kilo ang seedless red grapes habang 300 pesos ang seedless green grapes. Mayroon ding longga na 200 pesos per kilo at cherry na 350 pesos para sa 1/4 kilo. Ang kiwi naman ay 40 pesos kada piraso, habang ang kiat-kiat ay 100 pesos per pack. Kita sa CCTV ang paglabas ng multicab na yan mula sa isang gas station sa Dumaguete, Negros Oriental. Makikita rin ang isang tricycle na papatawid sa kalsada. Iniwasan niya ng paparating na motorsiklo na nagdire-diretso at bumangga naman sa multicab. Ayon sa mga otoridad, sugatan ang mag-asawang sakay ng motorsiklo at kanilang sanggol na 4 na buwang gulang. Pauwi na sila galing sa simbahan nang mangyari ang aksidente. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Ayon sa kaanak ng mga biktima, balak nilang sampahan ng reklamo ang hindi pa nakikilalang driver ng tricycle. Dalawa na lamang nga ang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Sa mga commissioner, isa na lamang. Itong si Chairman Justice Andres Reyes Jr. at bukod sa kanya ay itong si Special Advisor, Retired General Rodolfo Azurin na Special Advisor nga ng ICI. Ito ay kasunod ng pagbibitiw sa pwesto nitong si Commissioner Rosana Fajardo, epektibo sa pagtatapos ng taong ito, December 31. Sa isang pahayag nitong si ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., sinabi niya na time-bound naman talaga ang mandato ng ICI na may atas na mangalap ng ebidensya, datos at maghain ng mga corrective measures. Kaya natural lamang daw ang pagbibitiw ni Commissioner Fajardo. Naglista si Reyes ng mga naging accomplishment o mga nagawa ng ICI at sa ngayon daw ay tututukan ng ICI ang pagsasapinal ng mga natitira pa nilang mga item para isumite ito sa Ombudsman para magpalakas ng mga kasong isinampa at isasampa pa nito. Nananatiling committed daw ang ICI para isumite ang kanilang pinal na rekomendasyon para masiguro ang mga ahensya tulad ng Ombudsman ay may sapat na hawak para sa mga kaso nito. Pagsisiguro ng ICI sa publiko na tuloy ang pagpapanagot sa mga sangkot sa mga maanumalyang flood control project na sinimula ng ICI at tatapusin nito. December 4 na mag-resign naman itong si dating DPWH Secretary at dating ICI Commissioner Rogelio Singson dahil sa kanyang kalusugan at bago yan ay noong Setyembre naman nag-resign o nagbitiw rin sa pwesto itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang ICI Special Advisor matapos sabihin ng Malacanang na pinag-aaralan nito kung may conflict of interest ang pagiging niyang mayor at pagiging miyembro ng ICI. Samantala, Rafi ay nandito pa rin naman sa kanyang opisina sa araw na ito, itong si Justice Reyes at patuloy pa rin tayong humihingi ng pagkakataon na makapanayam siya. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Isang bangkay ang natagpuang palutang-lutang sa dagat na sakop ng Panglimasugala sa Tawi-Tawi. Cecil, ano raw nangyari dun sa lalaki? Rafi, ayon sa kanyang mga kalugar, posibleng inatake ng buwaya ang 56 anyos na lalaki. Nang hanguin kasi ang katawan niya, nakitaan ito ng mga sugat sa kanang bahagi ng tiyan, leeg at hita na pinaniniwala ang mga kagat ng buwaya. Naroon daw ang biktima para manguha sana ng panggatong na kanyang ibebenta. May hinuli ang mga residente na buwayang hinihinalang umatake sa lalaki. Balak itong i-turn over sa lokal na pamalaan. Bago yan, may isa ring nasugatan matapos atakihin ng buwaya sa lugar ngayong buwan. Nasunog ang 3 bahay at 2 tindahan sa Barangay Inayawan dito sa Cebu City. Nangyari yan ilang oras bago salubungin ang Pasko. Ayon sa may-ari ng bahay na pinagmulan ng sunog, nagsimula ang apoy nang mag-spark ang isa sa linya ng kanilang kuryente. 2 miyembro ng pamilya ang nagtamo ng first-degree burn. Kumalat ang apoy sa 2 niyang kapitbahay, isang tindahan ng ukay-ukay at isang tindahan ng bigas.
Kabilang sa natupok ng apoy sa mga tindahan, ang perang ipamimigay sana bilang bonus at pangsahod sa mga empleyado. Ayon sa BFP, tinatayang aabot sa 40,000 piso ang halaga ng pinsala. Tinikita ng isang lalaking nahuli na nagsindi ng paputok na whistle bomb sa gitna ng kalsada sa Taguig. Ang paputok sumabog kung kailan may dumaang motorsiklo. Balitang hatid ni Mark Salazar. Sa gitna pa mismo ng kalsada itinayo ng lalaking ito ang whistle bomb sa barangay Hagonoy, Taguig. Sumenyas pa ang lalaki sa paparating na sasakyan para tumigil. Ilang saglit pa, nakalayo na ang lalaking naglagay ng paputok hanggang sa sumabog ang whistle bomb kung kailan may napadaang motorsiklo. Nabalutan ng usok ang rider pero tuloy-tuloy naman siyang nakadaan. Di malinaw kung nasugatan ng rider. Ang nagsindi naman ng whistle bomb, natunto ng Taguig Police. Nagsorry man, titikitan pa rin siya dahil sa paglabag sa ordinansa na naglalaan ng designated firecracker area. 5,000 piso ang multa na pwedeng may kasamang kulong na aabot ng 6 na buwan. Naka-code red na ang Bureau of Fire Protection simula December 23 para handa sa mga posibleng sunog ngayong holiday season. Noong nakaraang taon, halos 4 na po ang naitalang sunog ng BFP dahil sa fireworks at pyrotechnics. Hanggang Nobyembre naman ngayong 2025, 17 sunog dahil sa paputok ang naitala. Karamihang sunog naman talaga ay nagsisimula lamang sa mga maliliit. Yun nga, kung hindi maagapan, napakabilis ng sunog. Ito ay dumodoble ng in every 30 seconds at maaaring sa loob ng 5 minuto hanggang 10 minuto ay sunog na ang isang bahay at nag-uumpisa ng kumalat ito sa mga kapitbahay. Sa datos ng DOH mula December 21, umabot na sa 28 firework-related injury ang naitala. Karamihan ay edad 19 pababa. Pinakamaraming nasaktan dahil sa 5-star, boga at triangle. Isa sa mga sugatan ng 13 anyos na lalaking isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Naputukan ang kanyang daliri ng pulutin at sindihan niya ang illegal na plapla. Anong leksyon ang natutunan mo dyan? Naka-code white na lahat ng government hospital sa bansa. Nakahanda na yung mga tools, reminder na itong malaking ragaring ito, itong malaking martilyong ito, kapag matigas ang ulo, yan ang sumasalubong sa nasasabugan. Sa gitna naman ng kaliwat ka ng handaan, tinututukan ng DOH ang mga kaso ng stroke. Hindi raw dapat pakampante kahit pa umiinom ng pang-maintenance na gamot. Yun mo kasing maintenance natin, ang disenyo niyan ay para sa pangkaraniwang araw sa buong taon. Ibig sabihin, yung walang piyesta, walang ganyan. Kapag tinodo natin yung kain, hindi sanay yung maintenance natin para doon. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Emosyonal ang hating kapatid stars na Legaspi family nang magbigay sila ng mensahe sa isa't isa sa Christmas episode ng Fast Talk with Boy Abunda. Pag nagpapasalamat ako or nagsusorry ako, yun lang sasabihin ko, pero mararamdaman na nila sa tingin pa lang, sa emotion. I'm sorry with what you had to put up with this year. Hello! And thank you for never changing the way you love me despite everything that has happened in my life. Mensahe yan ni Mavi at Cassie sa mga magulang na sina Carmina Villaruela at Zoren Legaspi. Nagsorry din naman sina Carmina at Zoren sa kanilang shortcomings. Gayunman, thankful pa rin sila dahil nananatiling buo ang kanilang pamilya sa kabila ng mga pagsubok. Sorry dahil meron kayong mga lakbay na hindi namin kayo masasamahin.
definitely magkakaroon kayo ng mga battle scars sa puso nyo na hindi maiiwasan na wala kaming magagawa. Nanatili lang buo at punong-puno pa rin ng pagmamahal ng pamilya namin at yun yung may pagmamamalaki ko talaga. Sa ibang balita, pagkatapos ng salo-salo, nitong Pasko, mga basura ang tumambad sa ilang pasyalan sa Maynila. Balitang hatid ni Jomar Presto. Mag-aalas 11 na kagabi, buhay na buhay at masigla pa rin ang Quirino Grandstand sa Maynila. Lahat kasi sinusulit ang kanilang oras kasama ang pamilya sa araw ng Pasko. Ang mag-live-in partner na sina Nomer at Michelle naglatag pa ng banig at humiga kasamang anak at ilang pamangkin. Galing daw sila ng parola at dito talaga sila nagse-celebrate ng Pasko gayon din sa bagong taon. Marami po kami iba po umuwi na. Naubos na po yung baon namin. Sa Luneta naman, tumambay at nagpiknik ang pamilya ni Junek na isang e-trike driver. Maglilimang taon na silang dito nagdiriwang ng Pasko. Kung ikukumpara raw ang dami ng mga nagpunta dito kahapon at noong mga nakaraang taon. Ngayon medyo parang nagbawas Nakaraan marami. Batay sa datos ng Ermita Police Station, umabot sa mahigit 60,000 ang naitalang namasyal sa Luneta at Quirino Grandstand nitong mismong araw ng Pasko. Dahil sa dami ng mga bumisita, hindi naiwasan ang mga basura na nakakalat sa mga damuhan at mga bangketa sa Luneta at Quirino Grandstand. Ang ilan, may dala namang sariling basurahan tulad ng isang pamilya na galing Bagong Silang, Caloocan. Sabi naman ng MPD, agad lilinisin ng lokal na pamahalaan ng mga basura sa oras na mag-uwian ng mga tao. Sa Luneta, hindi na nagpapasok ng mga tao pasado alas 11 kagabi. Napuno naman ang Ross Boulevard ng mga motoristang nag-uwian. Karamihan sa kanila, nasulit daw ang Pasko. Hindi raw kailangan ng malaking budget para maging masaya, basta't buo ang pamilya at sama-samang nag-e-enjoy. Merry Christmas and Happy New Year! Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Sa gitna ng kasiyahan, nasira ang octopus ride sa isang perya sa Candelaria, Quezon. Makikita pa sa ere ang ilang sakay ng octopus ride na biglang tumigil dakong alas 8 kagabi. Matinding takot at nerbiyos ang inabot ng mga residente at turista roon. Mabuti na lang at walang nagtamo ng matinding sugat sa insidente. Wala pang pahayag ang pamunuan ng perya. Inimbestigahan pa ang nangyari. Diretso kulungan ng isang lalaking bumisita sa Negros Occidental District Jail sa Bagos City. Natuklasang magpupuslit sana siya ng umano'y iligal na droga sa loob ng piitan. Sa isinagawang inspeksyon, nabistong may itinago siyang 2 sachet ng hinihinalang shabu at pinatuyong marijuana sa dalangkalan o stove. Batay sa investigasyon, nakulong din dahil sa iligal na droga ang PDL na bibisitahin sana ng sospek sa male dormitory. Wala pang pahayag ang sospek na nahaharap sa karampatang reklamo. Saan nga ba ginamit o gagastusin ng mga natanggap na perang regalo sa Pasko? Alamin natin ang ginawa ng ilan nating kapuso sa balitang hatid ni Bernadette Reyes. Sa bawat aginaldong natatanggap, katumbas ang katuparan ng ilang munting pangarap. Bagong laruan, bagong sapatos, bagong damit. Tulad ni May na pangarap makabili ng bagong t-shirt para sa anak. Bukod kasi sa suot na damit noong nasunugan sila kamakailan, wala na raw silang ibang naisalbang gamit. Para po may masuot siya pagka dadating ng New Year. Ang laruan po madali lang masira ang damit hanggat sinusuot, mas ano pa po niya magagamit. Dito sa Ilaya sa Divisoria, kahit na tanghaling tapat, siksika ng mga tao sa dami ng mga namimili. Abot kaya kasi ang mga paninda dito tulad na lamang ng mga ternong damit sa halagang 50 pesos. Yung ibang magulang, yung napamaskuhan ng anak nila, pinamimili rin nila. Sa kanyang pwesto naman sa Baclaran sa Parañaque, sinalubong ni Sherwin ang Pasko. Mayroong nag-ano ng masko, meron silang pera ngayon, kaya umasa kami na magkakaroon kami ng benta. Para makabawi naman po sa mga nakarang wala po kaming benta. Mas makakamura po kasi dito. Ng mga pants po, ng mga t-shirts, shorts, mga 2,000 po, pero marami na po. Pero
para sa ibang nakatanggap ng aginaldo ngayong Pasko, hindi pansarili, kundi inilalaan sa mga mahal sa buhay ang aginaldong natanggap. Ginastos ko lang po, tapos po yung sobra binigay ko po kay mama. 200? 52. 52. O anong gagawin mo dun sa 252 pesos? Ibibigay ko po kay nanay. Ba't mo bibigay kay nanay? Kasi po walang pera si nanay. Nakapamasko ka na ba? Opo. Anong binili mo? Ano po, panggip po sa papa ko saka sa lola ko. Wala po magagastos sa sarili ko. Iipunin ko lang naman din po yung ano dun. Yung magigip, yung napamaskuhan ko. Bakit gusto mong ipunin? Para po in case na emergency, may makukuha po. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Huli kam sa General Santos City. Nasa tabi ng piso Wi-Fi vending machine ng lalaking yan na isa palang kawatan. Gamit ang bolt cutter, pinutol niya ang kandado ng vending machine. Nang makatsyempo, tinangay niya ang nasabing makina at tumakas. Bago ang insidente yan, nahuli kam din ng suspect ng tangayin ang vending machine ng isa namang piso car wash sa kaparehong barangay. Nitong linggo, muling umatake ang lalaki at nanakawin sana ang isa pang vending machine pero nahuli siya ng mga residente habang tumatakas. Na-recover sa suspect ang mga gamit niya sa pagnanakaw at 2 pakete ng hinihinalang shabu. Bukod dyan, isinuko niya ang 8 vending machine na galing lahat sa nakaw. Aminado sa krimen ng suspect at sinabing nagawa ang mga ito dahil hindi sapat ang kinikita sa trabaho. Walang pahayag ang suspect ukol sa nakuhang umano'y shabu. Maharap siya sa mga karampatang reklamo. 2 patay kabilang ang isang bata sa pagsabog sa isang residential area sa Dagupan, Pangasinan. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Rafi, patay ang 2 katao kabilang ang 7 taong gulang na bata matapos sa nangyaring pagsabog sa umano'y iligal na paggawa ng paputok sa Sitio Bukig, Barangay Bacayao Norte, Dagupan City. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, dakong 7:50 kagabi nang mangyari ang pagsabog. Nagulat at nabulabog ang mga residenteng nagkakasiyahan sa Christmas party o Christmas celebration. Ilang metro lang ang layo mula doon sa bahay na pinangyarihan ng pagsabog. Nasawi sa pagsabog ang 7 taong gulang na bata habang sugatan ng kanyang ina at kapatid. Papunta sana sa Christmas party ang mag-iina ng eksaktong pagtapat sa bahay ay meron na lang biglang sumabog. Nasawi din ng 21 anyos na estudyanteng magpapagupit lang sana at napadaan lang din sa lugar nang mangyari ang pagsabog. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng DCPO sa insidente. Nasa pagamutan naman at patuloy na inoobserbahan ng 4 na sugatan sa insidente. Mula sa GMA Regional TV, ako si Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Jasmine, tukoy na ba kung ano eksakto yung sumabog? Actually, Rafi, ongoing pa yung investigation. May mga sinasabi yung mga residente na yung pagsabog daw ay dahil doon sa LPG. Pero meron namang mga residente nagsasabi na ang pagsabog ay bunsod doon sa mga paputok na nandoon mismo sa illegal na pagawaan ng paputok. So waiting tayo, Rafi, doon sa official statement doon sa investigation ng Dagupan City Police Office, Rafi. So yung mismong bahay, yung pagawaan, anong sabi ng may-ari ng bahay? Actually, Rafi, hindi natin naabutan yung mismong may-ari ng bahay at patuloy din na nilolocate ng DCPO kung sino ba yung may-ari ng bahay, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ilang araw na lang at sasalubungin na natin ang 2026. Karaniwang bahagi ng selebrasyon ang pagbili ng mga paputok at pailaw. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Bocaue, Bulacan sa ulat on the spot ni Chino Gaston. Chino? Rafi, mga pailaw at paputok ang pakay ng mga taong nagsisipuntahan dito sa Bocaue, Bulacan, na siyang kilalang fireworks capital ng ating bansa. Matapos ang mga gastos para sa Noche Buena at mga pamasko, karaniwang pagsalubong sa bagong taon ang kasunod na pinaghahandaan ng mga Pilipino. Para sa marami, kasama na dito ang pagbili ng mga pailaw. Pinaniniwala ang pampaswerte o simpleng bahagi ng pagsalubong sa parating na bagong taon. Si James, galing pang Cavite, para mamili ng paputok na nakagawian na raw ng kanilang magpamilya. Si Erdi Aguilar naman dumayo pa mula Tarlac
Kung magkano ang kanyang gagastusin para sa isang bagay na literal na sinusunog, depende na raw ito sa kakayanin ng kanyang budget. Ayon sa mga fireworks retailers dito, nagsimulang sumigla ang bentahan ng paputok kagabi at magpapatuloy pa hanggang bisperas ng bagong taon. Dahil sadyang mapanganib ang paggamit ng paputok at pagbiyahe nito mula Bukawi, may mahigpit na bilin sa mga mamimili ang mga retailer, lalo't ilang araw maiimbak ang mga paputok bago magbagong taon. Mababasa po talaga. Yun po yung pinaka-safety po natin. Huwag mababasa. Huwag mababasa. Anong cause nun pag nabasa? Umiinit po kasi yung pinaka-pulbura po. Okay. Pag nabasa. Nagkaka-cause po kasi ng biglang pagkaano po. Di ba lang expose sa init, sa nakulob siya, wag lang siya mabasa? Huwag lang po mababasa. Okay. Kasabay naman ng paglakas ng bentahan ng mga fireworks sa Bukawi, paalala ng mga otoridad sa publiko na sumunod sa patakaran ng kagawaran para maiwasan ang aksidente sa pamilihan ng fireworks, gaya ng pagsunod ng tamang handling, storing at pagbawal ng anumang testing ng paputok sa lugar. Sumunod din daw sa mga patakaran gaya ng pagkakaroon ng fire extinguisher at standby na imbakan ng tubig sa kada fireworks stall. Rafi, taong 2021 at 2022 raw ang pinakamalakas na naitalang bentahan ng paputok sa buong kasaysayan ng retailers dito sa Bukawi, kung saan alam naman natin nagsisimulang bumangon pa lang ang ating bansa mula sa matinding COVID pandemic. Pero ngayong taon mukhang maganda rin daw ang bentahan sa kabila ng mga pagbaha, lindol at iba pang mga issue at sakuna na kinaharap ng ating bansa. Rafi. Chino, kung may impormasyon ka lang, kumusta yung presyo ng mga paputok ngayon kung ikukumpara noong nakaraang taon? Well, ang sinasabi nila, medyo umakyat naman daw talaga ang presyo. No? Bagamat hindi quantified dahil iba-iba yung mga sari ng iba-ibang klase ng paputok. No? At meron pa rin namang medyo mas mura, no? Pero ang mga matinding or parang kilala talaga at sinasabing tumaas itong presyo ng quitis na nagre-range daw from 2 pesos hanggang 5 pesos yung increase, no? So yan yung mga karaniwang ginagamit at tinatangkilik ng ating mga kababayan. Meron ding pagtaas ng konti dahil sa cost of materials dito sa mga pailaw, no? Yung mga nakakahon at nakikita nating lumilipad sa ere sa pagsalubong ng bagong taon. Pero gayunpaman, kahit na may increase in prices ay inaasahan pa rin ng mga retailers na malakas ang magiging bentahan nila, lalong-lalo na pagkatapos ng selebrasyon ng Pasko. Rafi. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Sa iba pang balita, nagpaskong walang kapiling na pamilya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention center ng International Criminal Court. Noong bisperas lang daw nakadalaw ang isa sa mga anak niya. Okay lang naman yung Christmas niya, December 24. Nandoon si Kitty, yung kapatid namin, at siya ang nagbisita. Naka-court holiday ang ICC kahapon at ngayong araw kaya hindi pinapayagan ang pagbisita sa mga nakadetain doon. Ayon kay Vice President Sara Duterte, pwede naman nilang makausap sa telepono ang dating Pangulo. Kaugnay naman sa nakakulong sa Camp Bagong Diwa na si dating Congressman Arnie Teves, hindi kinumpirma o itinanggi ng bise kung binisita niya ang dating kongresista. Pinabulaan na naman ni Vice President Duterte na kilala niya si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman umano niya. Una nang sinabi ni Madriaga na 2 beses siyang dinalaw ng bise sa kulungan. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny. Basta ang sinasabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang 3 lalaking sangkot sa pagpapatakbo ng iligal na sugal sa isang bilyaran sa Molo, Iloilo City. Sa isinagawang raid ng pulisya sa Barangay San Pedro, naaresto ang 2 may-ari ng bilyaran na may hawak din daw ng pusta at nagsisilbing spotter sa bilyar. Naaresto rin ang isa sa mga naglalaro, habang nakatakas naman ang iba pa nilang kasamahan. Ayon sa pulisya, pustahan sa larong bilyar ang ginagawa ng mga sospek na nila livestream pa raw sa social media. Wala rin daw permit mula sa lokal na pamalaan ang nasabing bilyaran. Na-recover sa mga naaresto ang 5,000 pisong pusta at mga gamit sa pagbibilyar. Mahaharap sa reklamong paglabag sa anti-illegal gambling ang mga sospek
na tumangging magbigay ng pahayag. Mga mare at pare, showing na sa big screen ng 51st Metro Manila Film Festival entries. Kabilang dyan ang Love You So Bad film ni na former PBB housemates Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu. Will Ashley, Bianca De Vera, and Dustin Yu. Napuno ng hiyawan ng moviegoers ang ilang sinihan ng personal na bumisita roon ng lead stars ng pelikula. Chika ni Will, Bianca at Dustin, ito ang kanilang Christmas gift sa kanilang ever-supportive fans. Kasama rin nila ang kanilang co-star na si Ralph De Leon. Ano naman kaya ang Christmas message ng tatlo para sa isa't isa? I want to say na sobrang proud ako sa inyong dalawa. Nandito na tayo ngayon sa araw na to na pinakahantay natin, and good luck, more success, more blessings and happiness para sa atin lahat. I am very, very proud of the both of you, and always know na no matter how far at after this project, I'll always be here for the both of you. Ito na yung talagang pinaghihirapan natin, and grabe, ×2 yung pagka-special niya. Very grateful and very happy na magkakasama tayo ngayong Pasko. Balik trabaho ngayon matapos ang Pasko, tuloy pa rin ang trabaho para sa EDSA Rehabilitation. Kumustahin natin ang trapiko at may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Rafi, isang araw nga matapos ang Pasko, heto talaga traffic yung sasalubong sa ating mga motorista sa kahabaan ng EDSA, particular na sa southbound. Rafi, ay simula na ng pagtukod itong trapiko pagsapit o paglagpas ng Bonnie Avenue. Build up na mga sakyan approaching ng Guadalupe Bridge at maraming punto na talaga nagpo-full stop nga ang mga sasakyan. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa tapat ng Rockwell kung saan nagiging dalawa na lang ang nagagamit na lane. Abala naman ang mga heavy equipment sa loob ng mga nakabarikada na 3 lanes ng EDSA southbound sa kanilang pag-aaspalto. Sa tindi ng traffic, nasa mga kalahating oras bago natin narating yung Buendia area, ang dulo ng build-up Ramdam hanggang makailalim ng EDSA Ayala Tunnel. At ayon nga Rafi sa MMDA Metro Base, ang heavy traffic ay mararamdaman muli pababa ng Magallanes Interchange hanggang makasapit ng EDSA Taft Avenue. At sa northbound naman may build-up din mula Harrison hanggang EDSA Rotonda. Moderate to heavy naman ngayon ang Magallanes to MRT Buendia at araw-araw at magdamagan nga ang rehabilitasyon ng EDSA hanggang sa January 5. Pero simula sa January 5 hanggang May 31, 2026, mula alas 11 na lang ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ang schedule ng kanilang gawa. Rafi, napansin din natin na yung mga EDSA bus carousel ay hindi din nakakadaan syempre dito sa kanilang original na lane. Kaya naman kabilang sila doon sa mga natatraffic ngayon dyan sa southbound ng EDSA dito sa bahagi ng Makati hanggang doon nga sa bahagi na ng Pasay City. Yan ang latest mula rito sa EDSA Makati. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Ang Pasko'y sumapit na pero may hahabol daw sa paghahatid ng holiday good vibes. Nang isilang kasi ang ilang kuting sa Malolos, Bulacan, may 3 auri na nagsidalaw. Makakalain yung sina Melchor, Gaspar at Baltasar ang mga nasa larawan na mali po kayo. Yan ang asong sina Sevi, Covida at Isla. Mala 3 kings ang eksena habang tumabi sa bagong panganak na pusa. Parang buhay na bilin lang featuring text. Wala namang sabsaban, saksakan naman sa cuteness ang candid moment na yan. Tanging alay na handog nila ay mga ngiti at pinusuan ng mahigit 150,000 netizens. Kaya naman, trending! Ang cute naman. Cute. 3 wise dogs. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.